Magandang araw naman po sa inyo lahat mga ka-native. Yan, maraming shout po sa vlogger ko na si Indoy, no? Talagang napaka-supportive ng cameraman natin. So ngayon pala, ito topic natin yung kitaan dito sa or kamusta ba yung kitaan dito sa mga mamahali nating manok. Yan, no? So ito nakita niyo ngayon sa likod natin, yan. Sila po yung production type natin. Sa production type natin, affordable siya, no? About dito sa ganitong klaseng manok, maganda yung kitaan kasi nga affordable and malalaki yung manok natin. So sa ngayon naman, kamustahin naman natin yung mga pang show natin, no, mga show type at saka yung pang-upgrade mismo sa mga manok natin at yung mga matatangkad na manok. Yan. So tara, punta tayo sa kabila. Ito kasing mga manok na ito, tinatago ko siya sa medyo makulimlim na parte, no? Yan, may puno. Yan. Para hindi sila masyadong parang ano talaga, sinisecured natin. Kasi nga, mamahalin yung mga manok na to. Yan. Kung ikukumpara mo sa kitaan sa kabila, syempre, mas maganda yung kitaan sa kabila. No? Marami yung buyer. Pero dito kasi, kahit konti lang yung mapuproduce mo, ay talagang ano na, mabubuhay mo na sila, no? At maganda din yung sideline dito sa manukan natin dahil nga may mga bumibili ng ganitong klaseng manok. Yung hinawakan ko palagi, no? Yan. Ito po yung ating show type. Yan. So sa show type ba, magkano yung presyohan? Kung 100 pesos yon, yan yung sisiw. Dito naman times 3 yung presyo ng kanyang sisiw, no? So kahit konti lang siya pero times 3 yung presyo, maganda yung kita. Kita may itlog, oh. Yan, may itlog. Yan. So ito, siguradong fertile, no? Siguro sabihin natin out of 10, may isa pa ring hindi fertile sa kanila. Pero okay na 'yon, no? Kasi nga almost every day nangingitlog sila. Yan, ito yung ating lalaki, oh. Yan, palapit mo dito, Doy. Yan. Ganda. Laki. So same din dito sa kabila, Rhode Island Red na show type. Yan. So dito naman sa dulo, yan po yung ating black na kulay na Jersey Giant. So sa Jersey Giant kasi may abuhin din. Meron silang blue na color. Pero dito sa akin, fan ako ng black sa Jersey Giant. So isa sila sa pinaka malaking manok na andito. Yan. Ito, last na tinimbang ko nito is nasa almost 6 kilos na. Napakabigat ng manok na ito. So pang-upgrade siya sa mga manok nyo, mga pangkarning manok. Yan. Kung sa US dati, nung hindi pa uso yung pabo sa mga holidays nila, ito yung ginagawa nilang pampalit sa pabo, ang Jersey Giant. Yan, no? So, dito naman tayo sa kabila. Presyo pala ang Jersey Giant natin, hindi ko na mahawakan, napakabigat kasi at saka medyo aggressive siya. Baka mapunit itong damit natin, yung jersey natin, sayang. Yan. Pero mabait siya, gentle siya, pero hindi siya sanay na kinukuha ko palagi. So, dito naman tayo sa ganitong klaseng manok. Yan. Ito yung mga tallest naman. Yan. So, yung kita nito, yung presyo nito, kung mahal yung yung sisiyo ng ating day old ng Jersey Giant tsaka Rhode Island Red na show type, yung day old naman nito, umaabot siya ng times 5 doon sa presyo ng show type na Rhode Island tsaka ng Jersey Giant. So, ganyan siya kamahal. Kaya kahit konti lang yung mapuproduce namin dito sa kanila, goods na, no? Talagang maganda siyang part-time din kasi nga napakatangkad ng mga klaseng manok na ito. So, ito yung ginagamit naming breeder ngayon, si Hades, no? Matangkad. At ito naman si Poseidon. Yan, sila yung mga batang breeders namin. Pero, ito yung ginagamit naming breeder talaga. Ito mga babae namin dito, breeder na. May itlog na dyan, isa. Dito. Pakita ko sa inyo. So, kakaunti na lang din itong mga giants natin. Siguro, mga mahigit 10 na lang. Yan. Pero, pinaparami namin sila. Ito yung breeder natin dito, na lalaki. Si Kronos. Yan. Siya yung pinakamatanda naming breeder at pinakasikat na breeder namin. Yan, si Kronos. Yan. No? Bakit mahal yung mga presyohan namin dito sa mga ganitong klaseng manok namin?
Dahil po, mahal din po yung materyales, syempre. Yan. Kaya, inaalagaan namin yung presyo na hindi din masira. Yan. Napaka-solid. Kapag ito yung piyaris natin sa darag, yung babae nito, papakita ko yung sample ng babae. Yung babae kasi nito napakabigat and matangkad. Yan. Kung siya yung ipapares mo sa darag, lalaking darag, tapos babaeng ganito, no? Pwede. Pero kapag babaeng ganitong klaseng manok, yan, tapos lalaking ganitong klaseng manok, yung si Kronos kanina, pinares mo sa darag ng babae, ay talagang hindi kakayanin ng babae. Pero yung babae, kakayanin siya ng lalaking darag. Yung itlog nila, ganito lang po yung size. Yan, parang Jersey Giant din. Yan. So, ito yung sample ng babae natin. Yan. Parang nasa mga mahigit 4 kilos. Estimated lang po yan, ha. Yan, babae po to. So, mga babae naman namin, hindi namin masyadong pinapataba. Dahil kapag sobrang taba din, magkakasapola, no? At hindi na mangingitlog. So, same din po sa ibang manok namin, no? Na nag-i-inject kami dito every 15 days ng B-complex na mga vitamins. Para po yan sa papapaganda ng kanilang itlog, similya, yan, sa hatching, at saka sa magandang sisiw, no? Quality, no? Quality sisiw. Kasi nga yun naman talaga yung target natin, makapag-produce ng mga magandang sisiw. Yan. So, about naman dito, itong mga klaseng manok na ito, yung mga malalaking manok, sila po ay binibreed namin ng pagkuha namin sa hatcher, no, tinatransfer sila sa incubate, sa brooder namin, tapos doon po sila mag-stay ng 1 month. Kapag 1 month po, mahigit, or kompleto na masyado yung kanilang balahibo, yun na yung time na ibababa namin sila dito sa range, or i-range namin sila sa ranging area, para po ma-exercise nila yung muscles nila, at saka yung bones nila hindi po mag-weak. No, kasi nga kapag malaki na, binaba natin, weak na po yung bones ng manok natin kapag palaging kulong. So, dapat 1 month pa lang, exercise na sila. So, may ranging din kami doon, pero maliit na ranging lang. Pero yung target namin na ranging doon sa ranging ng mga, mga ganitong klaseng manok. Oh. Yan. No, so, bawal kasi i-mention. Doon namin sila i-range para mas malawak yung kanilang paggagalaan, no? Yung kinagandahan din kasi kapag naka-range sila ay yun nga, parang piniprepare natin sila yung kanilang muscles at saka yung bones nila na maging stronger pa para pagdatay yung time na i-harvest natin sila sa edad ng 6 or 7 months, ita-transfer natin sila sa kulungan nila, no? At hindi na sila ibalik sa range, no? Pwede na. So, ganun lang yung kitaan dito. About sa market, maganda po yung market, no, ng marami kang klaseng manok. Kasi nga, one stop buy na. Lahat ng pupunta dito, iba-iba yung hilig, no? So, halimbawa, makapunta sila dito, sigurado makakabili sila dahil ang daming manok dito, daming klaseng manok, and ang daming purpose ng manok dito, no? Kaya, yun lang. No? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po. Maganda po yung kitaan din ditong ganitong klaseng manok. Pwedeng pang sideline, pwedeng pang business, no? Pero, wag lang sobrang padami dahil nga, itong klaseng manok na to ay show type, no? And, ang mga ganito, pwede siyang pang-upgrade sa karne. Yan, pwede. So, kapag halimbawa may meat production kayo, pwede kayo mapadami ng gusto nyo. So, yun lang po mga kaniti. Maraming salamat po. Please subscribe po sa mga hindi pa nakapag-subscribe and follow sa Facebook page natin, Pulamanok Native Chicken 2.0 and Pensy Game Farm by Pulamanok Native Chicken. Maraming salamat po. Bye-bye.